Wow! Ang ganda naman dito! Sulit na naman ang layas natin, mga kasama. Ang ganda ng tanawin dito sa tuktok ng bundok. Makikita mula dito ang dagat. Lena, tingnan mo. Ang liliit na mga puno. Pati ang mga building dahil sobrang layo na. Lahat sila nakadagdag sa ganda ng tanawin. Sariwa din ang hangin at nakakawala ng pagod ang mga berdeng kulay ng mga puno. Hinaan mo nga ang boses mo. Baka makaistorbo tayo ng mga nilalang na nakatira dito. Lalo na hindi naman natin kabisado ang lugar. Basta ako, buo na naman ang araw ko. Kasama ko yung crush ko eh. Ayun no. Pogi talaga. Hoy, umayos ka nga. Baka may makarinig sa'yo, sumbong ka pa kay Tito Gab. Umiiral talagang kabaklaan mo kapag may gwapong lalaki. Siguro kaya ka lang sumama. Nalaman mong kasama rin si Manuel. Ay, atribida ka talaga. Palibhasa kasi. Hindi ka pa nakakaranas na magkaroon ng crush, no? Tama na nga yan. Hindi yan ang dapat na pag-usapan natin, kundi ang ginawa mo, Elisa. Sigurado mag-aalala ang mga magulang mo sa pagtakas mo. Bakit kasi hindi ka nagpaalam sa mga magulang mo? Baka sa susunod, hindi ka napayagang umalis kapag kasama kami. Bakit pa ako magpapaalam? Hindi rin naman nila ako pinapayagan. Kahit na. Magulang mo pa rin sila. Kung alam ko lang na hindi ka nagpaalam, sinamahan sana kita para ako mismo ang magpapaalam para sa'yo. Sus, para ka namang ewan. Parang ngayon lang naman ako hindi nagpaalam eh. Saka babalik rin naman tayo, hindi ba? Hindi rin naman nila ako hinahanap. May mga magulang bang ganun? Akala mo lang siguro. Pero, hinahanap ka na rin nila. Tama si Lena. Dapat, kahit saan tayo magpunta nagpapaalam tayo sa mga magulang natin. Respeto man lang natin sa kanila. Bakit ba napunta sa akin ang usapan? Wala naman na tayo magagawa. Sa 2 oras nating pagbibisikleta, malayo na ang narating natin. Huli na para bumalik pa. Huwag sanang sumama ang loob mo sa amin ni Lena. Itinatama lang namin kapag mali ang ginagawa mo. Hindi tayo basta magkaibigan lang. Para na tayong magkakapatid. Sasagot pa sana si Elisa nang mapansin niyang wala na ang kanilang mga kasamahang nagbibisikleta rin na katulad nila. Napatingin din sina Lena at Jamel sa direksyon na tinitignan ni Elisa. Teka, nasaan ang mga kasama natin? Anak ng putya, iniwan na naman tayo. Nalibang tayo sa pag-uusap natin. Hindi natin napansin dumiretso sila. Tara, sundan na lang natin ang mga bakas ng kanilang gulong. Mauna ka na, Elisa, at malinaw pa ang mga mata mo. Ako na lang ang mauuna. Nakakainis talaga sila. Napakadaya naman nila. Halata namang sinasadya nilang iwan tayo, no? Paano kasi? Panay ang papansin mo kay Manuel, kaya iniwan na tayo. Hay, ewan. Binigyan mo na naman ng kulay ang dahilan ng mga hinayupak na yon. Ay, nakakainis talaga. Kanya-kanya silang padyak ng kanilang mga bisikleta para sundan ang bakas ng kanilang mga kasama. Habang si Lena naman ay tahimik na nakasunod sa kanila. Panayang linga nila sa paligid. Napilit inaaninag ang 5 nilang mga kasama na halos kasing edad lamang din nila. Pero pagdating sa dulo ay napansin ni Jamel na wala ng bakas ng mga gulong sa lupa at halos hirap nang dumaan ang kanilang mga bisikleta. Mukhang naliligaw na tayo. Saan pa sila napunta? Nakakainis naman. Ngayon pa talaga sila nang iwan. Hindi ko rin napansin na umalis sila kanina. Sinadya talaga nilang hindi magpaalam. May araw din ang mga lintik na yun. Baka kasi ang akala nila nakasunod tayo. Paano yan? Masukal ang loob ng gubat na to. Dahil sa mga nagkalat na tuyong dahon at mga naputol na sanga ng puno. Tara, maghanap pa tayo ng pwede nating madaanan na kaya ng bike natin. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Ano kaya kung bumalik na lang tayo? Paano? Nalimutan ko rin kung saan tayo nagsimulang pumasok Pero masyado nang malalim ang bangin. Konting pagkakamali natin, sa langit na tayo nito pupulutin. Huwag na nga kayong mag-isip ng ganyan. Palagi namang tayo naliligaw. Dati pa. Ngayon pa ba kayo matatakot?
Ang nahahalata ko lang sa mga kasamahan natin, palagi tayong iniiwan. Sa susunod na makasama ulit natin sila, pinapangako ko, gaganti talaga ako. Isip ba yan? Hindi naman yata nila sinasadya eh. Kaya mabuti pa, dating gawi. Maghanap tayo ng ilog at sundan natin ang agos para makarating tayo sa kabahayan. Tamang-tama, sa dulo ng daan may maliit na ilog. Tara, sundan natin. Nakakita ng Pag-asa ang tatlo nang malapitan nila ang ilog. Malinaw ang tubig at kita ang mga bato sa ilalim. Maging ang mga lumutang na lumot sa ibabaw ay dumagdag sa payapang tunog ng agos ng ilog. Katulad ng pinag-usapan, ay sinundan nila ang direksyong binabagtas ng ilog. Pero habang tumatagal, mas lalo silang kinakapitan ng takot sa katawan. Kaya nagpahinga sila saglit at nag-aalalang nagkatinginan. Teka, bakit pakiramdam ko mas lalo lamang tayong lumalayo? Ano kayang lugar ito? Bakit hindi natin makita ang daan palabas? Diyos ko, paano na? Nakakatakot dito. Lalo na kapag inabutan tayo na pagdilim. Uy, wag naman kayong ganyan. Pati ako pinagtataasan na rin ng balahibo sa katawan eh. Bakit kasi ganito? Dati naman kapag nagbabaybay tayo sa ilog may mga bahay tayong nakikita. Tama nga kaya ang kwento tungkol sa bundok na to? Marami na kasing nawala sa lugar na to. Pero dahil sa kagustuhan nating malaman, sinubukan pa rin natin puntahan to. Ano na naman? Tama bang pag-usapan natin dito mga nakakatakot na kwentong yan? Maglakad na muna tayo, pero sa gilid ng ilog pa rin na ito. Muli silang naghanap ng daan papalabas. Pero lumipas ang kalahating oras ay huminto ulit sila sa paglalakad habang akay ang kanilang mga bisikleta. Naliligaw na nga tayo. Masyado nang madilim ang lugar na to. Para silang mga kuweba dahil sa malalagong dahon ng mga punong tumataklob sa ilog. Ano nang gagawin natin? Sandali. Tignan nyo. Nakikita nyo bang usok sa dulong bahagi ng ilog na to? Ay, salamat. Paniguradong may bahay dyan. Teka, sandali. Bakit na naman? Mahirap nang magtiwala sa lugar na to. Hindi natin kabisado ang mga tao. Paano kung may mga kanibal din dito? Ano ka ba? Pelikula lang ang kanibal, walang katotohanan yon. At isa pa, magmamasid muna tayo bago tayo hihingi ng tulong. Kaya huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sakit mo sa puso no? Napilitan na lamang si Eliza at Lena na sumunod kay Jamela habang akay ang kanilang mga bisikleta papalapit sa pinagmumulan ng usok. Ilang minuto nilang nilakad ang daan papunta sa dulo. At sa wakas ay nakakita sila ng mga bahay na may malinis na kapaligiran. Maraming nakatanim na iba't ibang gulay at lahat ng mga bahay ay pare-pareho ang mga itsura. Ang bubong ay yari sa kugon, ganun din ang mga dingding. Sa gilid ay nakita nila ang isang matandang lalaki na nag-iihaw ng laman loob. May mga taong nakapila para bumili. Grabe naman. May baryo pala sa lugar na to? Isang buong tribo ang napuntahan natin. Tingnan mo ang mga tao. Lahat nakabahag ng telang puti. Parang nagmula sa katsa o lampin ng mga bata. Pero grabe ha. Ang mga lalaki, malalaki ang muscle. Ang tatangkad at halatang batak na batak sa trabaho. Naku, hanggang dito ba naman dinadala mo pa rin ang katarayan mong bakla ka? Umayos ka nga. Ay sus! Para naman kayong mga hindi babae. Tara na nga. Sa palagay ko naman yata marunong silang magtagalog. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad at pagmasid sa galaw ng mga tao na abala sa pagbili ng inihaw ng matandang lalaki. Umupo muna sila sa isang bakanting kubo habang pinapanood ang mga tao. Lahat ay sumusulyap lang na parang mga walang pakialam na may dayo sa lugar. Pagkalipas ng ilang minuto, ay may napansin si Eliza sa kilos ng matandang lalaki. Napapansin ba ninyo yung tindero ng ihaw? Sus, ang alin na naman. Kung ano-ano na lang ang napapansin mo. Para kasing bulag yung matanda. Tingnan ninyo,
Kinakapa ng kanyang kamay ang nakatuhog na bituka sa lalagyang planggana bago inilalagay sa umuusok niyang ihawan. Baka naman malabo lang ang mga mata. Halata namang nakakakita siya. Tsaka, paano naman niya maitutuhog ang mga bituka sa stick kung hindi siya nakakakita? Wag na nga yan ang pansinin nyo. Malapit nang dumilim ang paligid. Ang mabuti pa, makiusap tayo sa matanda na kung pwede sa kanya muna tayo pansamantalang tutuloy para magpalipas ng gabi. Bakit naman sa kanya pa? Marami naman nandiyan sa tabi oh. Kasi sa lahat, siya lang ang mukhang tao. Tingnan nyo, mga nakabahag sila. Hindi ako komportable sa kanila. Tsaka mas magandang lumapit tayo sa mas nakakatanda sa atin para matino silang kausapin at maayos hingian ng tulong. Kung sa bagay, may punto ka naman. O paano? Magsasabi na ba ako? Tangulang ang isinagot ni Elisa kay Jamela na bahagya pang nakatirik ang mga mata at panayang ipid ng maisin itong buhok sa tenga nito. Tumayo ito at lumapit sa matandang nagluluto. Palibas ay 2 na lamang ang natitirang tao sa pila, ay agad silang tumayo para lumapit sa matanda. Kaya mas lalong pinagmasdan ni Elisa ang mga mata ng matanda. Kaya napansin niyang balot ito ng kulay puti. Parang meron itong sakit na katarata. Bili na kayo mga ineng! Masarap at malinam naman bituka ng baboy. Tikman nyo, libre tikim, para malaman niyong masarap talaga ang aking paninda. Naku, salamat na lang po. Wala kasi kaming dalang pera ang totoo po niyan naliligaw kami. At hindi namin alam kung saan ang daan palabas ng bundok na ito. Taga saan ba kayo? Taga Santo Tomas po. Abay, bakit ang layo na nang narating nyo? Paano kayo napadpad dito sa Barimaltok? 4 na oras ang kailangan nyong lakarin mula rito. Para marating ang labasan ng gubat. Halos lahat ng mga nakatira dito ay puro mangyan. May mga dala po kaming bisikleta. Marami po kaming magkakasama kaya lang. Iniwan po kami at naligaw sa baryong ito. Ay, ganun ba? Ilan ba kayo magkakasama? Ang totoo po marami kaming magkakasama. Pero nang iwanan kami, 3 na lang po kaming natitira. Si Lena, Elisa at ako po. Paano ba yan? Hindi ko kayo matutulungan samahan para ihatid sa labasan dahil sa kalagayan ko. Medyo mahirap ako makakita Pero may naanino naman ako na konting liwanag. Elisa, Lena! Lumapit kayo dito! Nang marinig ni Elisa ang pagtawag ni Jamela, ay saka lang din sila mas lumapit sa matanda at pinakinggan ang mga sinabi nito. Hindi naman po kami magpapahatid. Makikiusap lang po sana kami na kung pwede po makituloy muna kami sa bahay ninyo. Kahit isang gabi lang po. Baka po kasi abutan kami ng pagdilim sa daan. Makasalubong po namin ang mababangis na hayop sa gubat. Naku, tama ka. Mabuti magpalipas muna kayo ng gabi sa bahay ko. Tama lamang na ako ang nilapitan nyo. Pwede naman kayo matulog doon pagpasesahan nyo lamang ang bahay ko at masyadong makalat. Marami pong salamat, Lolo. Lolo Tipo na lamang ang itawag nyo sa akin. Hindi maipaliwanag ni Elisa ang kabang bumundol sa kanyang dibdib nang marinig ang malakas na pagtawa ng matanda. Nagtataka naman ang 3 na seryoso silang nagkakatinginang magkakaibigan. Ang weirdo naman ng matanda. Bakit parang ang saya pa niya? Tumahimik ka nga. Baka marinig ka. Imbis na matuwa baka hindi niya na tayo patuluyin sa bahay niya. Isang gabi lang naman tayo mananatili sa kanya Kaya huwag ka nalang magsalita. Ay, maraming salamat po Lolo Tipol sa pagtanggap po ninyo sa amin. Pasensya na po talaga. Naku, walang problema. Masaya nga akong nakatulong sa inyo. Dahil nagtiwala kayo sa akin. Ang mabuti pa'y umuwi na tayo. Ililigpit ko lamang itong mga natira kong paninda. Kung gusto nyo sa inyo na lamang itong bituka ng baboy. Tamang-tama 3 na lang ang natira. Halata kasing nagugutom na kayo Dinampot naman kaagad ni Jamel ang iniaabot ni Lolo Tipol na inihaw na bituka ng baboy. Ganon din si Lena na inilubog pa sa sausawan. Napalunok naman ang laway si Elisa nang makita ang mga kaibigan na ganado sa kanilang pagguya sa bituka. Pero sa kabila ng pagkatakam niya sa kinakain ng mga kaibigan,
ay tinanggihan niya ang iniaabot sa kanya ni Lolo Tipol. Itinulak niya yon ng kamay, kaya't si Jamel naman ang sumalo. Napakasarap naman pala, Lolo, ng tinda niyong inihaw na bituka ng baboy. Kaya naman pala, ang haba po ng pila. Sulit kasi ang lasa Salamat naman na gustuhan mo. Kakaiba talaga ang lasa ng ihaw ko. Halos dito na ako tumanda sa pagluluto ng mga pagkaing pantinda ko bukod kasi sa malinam namang bituka ng baboy, masarap din ang lasa ng aking sausawan. Nilalagyan ko pa nga ito ng pipino pampabango. Sarili kong tanim ang pipino, kaya malaki talaga ang kinikita ko. Sapat sa aking mga pangangailangan. Siya nga pala, itapon niyo sa basurahan ko yung mga basura niyo, ha? Bawal magkalat dito. Ang galing naman ng lugar na to. Hindi katulad sa bayan, kaliwat kanan ng basura. Lolo, malayo po ba ang bahay ninyo dito? Mukhang naiinip na ang kasama niyo. Tayo na, nang makapagpahinga na kayo. Hindi naman malayo ang bahay ko rito. Sa dulo ng nakataling lubid na ito, nandun lamang ang bahay ko. Gusto ko kasi medyo malayo ng konti sa mga tao para hindi ako nakakaperwisyo sa mabahong amoy ng tapa kapag nagpapatuyo ko ng mga karne ng baboy. Para saan po ba ang lubid na hinahawakan nyo? Masyado kasi mabigat itong mga dala ko. Mas mahihirapan ako kung may dala pa akong tungkod. Dito akong mahawak para sa direksyon papunta sa bahay ko. Hirap na kasi ako makakita. Paano po pala kapag may nagloko sa inyo at itinali sa ibang direksyon ng lubid na kinakapitan ninyo? Naku, sa putikan ako pupulutin. Mababait naman ng mga tao rito. Wala pa namang nangyayaring ganyan sa akin. Ano po ba ang trabaho ninyo bukod sa pagtitinda po ng ihaw? Mahilig akong gumawa ng patibong. Nagpapatulong ako sa mga mangyan sa pagkuha ng mga kawayan. Kaya sumunod na lamang kayo sa akin para hindi kayo mahulog sa mga pinaghukayan ko na puno ng mga matutulis na kawayan. Ako na po ang magdadala ng mga dala ninyo. May dala naman po kaming bisikleta kaya hindi po mabigat. Salamat. Iba kasi kapag tumatanda na. Hindi naman po halatang matanda na kayo. Malakas pa rin ang inyong katawan. Ilang taon na po ba kayo? 68 taong gulang na ako. Ako kaya, umabot sa ganyang edad? Siya nga po pala, tungkol po sa patibong. Talaga po bang walang ligtas po ang mga hayop na gumagala sa inyong bakuran? Paano po kapag may ibang tao na hindi alam ang kinalalagyan ng inyong patibong? Naku, imposible. Halos lahat dito ay kabisado ang aking mga patibong. Kaya wala pa namang nangyayaring ganon. Kung mapapansin nyo, may mga nakatali pa ikot sa patibong. Kaya alam na yan ng aking mga kababaryo. Maliban na lamang doon sa mga dayo. Habang naglalakad ay pumasok sila sa bahagi ng kakahuyan. Tumawid ng tulay na yari sa kawayan. At naglakad pa ng ilang minuto bago narating ang kakaibang bahay. Gawa yun sa mga pinagpatong-patong na mga bato na may katamtamang sukat. Kapansin-pansin ang mga maliliit na tapayan na nakapatong sa mga estante ng bahay. Siguro nagtataka kayo kung bakit ganitong klase ang bahay ko. Marami kasi mababangis na hayop sa gubat na ito. Kapag ganito ang dingding, di kagad nila napapasok ang aking bahay. Sige na, maupo muna kayo at ihahanda ko pansamantalan yung matutulugan. Ano po yung naaamoy kong nabubulok na karne? Ano ka ba, Elisa? Ayun ba? Ang naamoy mo ay mga nakabilad na mga karne ng baboy rabo. Tinitinda ko rin yun sa mga tao. Kasi kung minsan, ay sila na ang pumupunta rito para pakyawin ang aking paninda. May mga nilaga pala ako na saging na sabas sa kaldero. Mainit pa yon. Baka gusto nyo kumain. Naku, nakakahiya na po sa inyo. Naku, huwag na kayo mahiya. Masamang tumanggi sa grasya. Isa pa ay kapag pagkain, hindi ako nagdadamot. Malas at walang kwentang tao madamot sa pagkain. Sige na, kumain na kayo. At meron pa akong gagawin. Nang mawala sa kanilang paningin ng matanda, ay saka lamang nagsalita si Elisa. Talaga bang mapagkakatiwalaan yung matanda na yun? Bakit ka ba nag-aalala? Mabait naman si Lolo Tipol. Halika na, kumain na muna tayo. Kanina pa kasi ako nagugutom Oo nga naman. Masamang tumanggi sa grasya. Agad silang nagpunta sa kusina
para kumuha ng mga saging na nilaga sa kaldero. Halos maubos nila ang nilagang saging. Dala ng kabusugan kaya't nakaramdam sila ng antok. Isa-isa silang naghanap na matutulugan hanggang sumiksik sila sa bangko na yari sa kawayan. Humiga sila roon. Dala ng matinding pagod ay agad silang nakatulog. Pagkaraan ng isang oras na pagkakaidlip ni Elisa ay naramdaman niya ang matinding init sa katawan. Madilim na rin ang paligid. Tahimik ang loob ng bahay na tanging insekto lang ang kanyang naririnig. Tinanggal niya ang binti ni Lena na nakadantay sa kanyang hita. Tulog na tulog pa rin ito. Akma na sanang babangon sa pagkakahiga si Elisa nang mapansing wala si Jamel sa kabilang bangko na pinaghigaan nito kanina. Lena, gumising ka, bilisan mo. Si Jamel, wala sa kanyang higaan. Bumangon ka muna dyan. Bakit ba? Antok na antok pa ako eh. Si Jamel, wala sa kanyang higaan. Tingnan mo. Baka umihi lang. Ito naman parang nawawala ng nanay. Inilingan ng dalawa ang paningin sa paligid at matyagang nakaabang ang mga mata sa pintuan. Pero walang Jamel na pumasok. Kaya't napatayo na si Eliza sa bangkong kinauupuan. Agad nilang nilapitan ang matandang nakabaluktot habang mahimbing na natutulog sa isang katre. Lolo, gising po kayo. Bakit? Nawawala po si Jamel. Alam niyo po ba kung saan siya nagpunta? Nako, ang alam ko ay natutulog lamang siya sa tapat niyong upuan. Baka naman tinawag ng kalikasan. O di kayo umihi. Nako, pasensya na. Wala kasi akong palikuran. Pero kanina pa po kaming naghihintay sa pagpasok niya. Tinamaan ng lintik. Baka naglakad-lakad. Pagkatapos ay nahulog sa aking patibong. Tuluyang napabalikwas ng bangon si Lolo Tipol. Halata rito ang pagmamadali at pag-aalala. Lalo namang kinabahan sina Elisa at Lena sa kaligtasan ng kanilang kaibigan. Dahan-dahan pa ang kilos ni Lolo Tipol dahil malabo ang mga mata nito. Kumuha muna ang matanda ng tungkod saka bumaba ng katre. Agad nitong nilapitan ang pinto saka binuksan. Kung totoo po na lumabas ang kaibigan namin, bakit po kaya nakasarado ang pinto sa loob? Hindi ko rin alam. Teka, may pinto nga pala ako sa kusina. Baka doon naman siya dumaan. Lolo, tulungan niyo po kami hanapin si Jamel. Nakikiusap po kami. Pero papaano? Malabo ang mga mata ko, lalo na sa gabi. Hanggang sa mga patibong ko lamang kayo masasabahan dahil may mga tali akong nahahawakan. Pero kapag wala, isa pa niyo akong aalalayan. Hanapin niyo si Jamel. Mas makabubuting wag na kayo magdala ng bisikleta para maayos ang inyong paghahanap. Jamel! Nasaan ka na ba? Huwag ka na munang sumigaw sa ganitong oras ng gabi. Nagkalat na mababangis na hayop. Teka, kukunin ko lamang ang aking ilaw na gagamitin niyo sa paglalakad. Sana naman walang nangyaring masama kay Jamel. Halika kayo. Sumunod kayo sa akin. Ito. Hawakan niyo tong suno nang makita niyo ang daan. Nakita ni Elisa ang tali na nakatali sa mga puno na parang mga sampayan ng damit. Humawak si Lolo Tipol sa tali, saka nagsimulang maglakad. Dala ng matinding pag-aalala ay nauna nang maglakad si Elisa sa dalawa at panayang pagtawag sa pangalan ni Jamel. Elisa, huwag ka nang pumunta sa dulo, baka mapahamak ka. Nasaan na kasi si Jamel? Kahit kailan talaga layas ang lalaking yun. Talagang wala si Jamel. Diyos ko, nasaan na ba yun? Ilang sandali lang ay narating nila ang mga balon na ginawa ng matanda. Pero walang bakas na magpapatunay na may taong nahulog doon. Mukhang wala nga dito ang kaibigan nyo. Wala akong nadidinig ng mga kaluskos sa lugar na ito. Ang nakakatakot lamang baka naligaw na. O di kayo may nakakuha na sa kanya ng mga nilalang na nagtatago sa dilim. Po? Nilalang ng dilim? Ano po ang ibig ninyong sabihin? Sila yung mga aswang, engkanto at halimaw. Pero ang sikat sa lugar na ito ay ang aswang na nangunguha ng mga kabataan na ang edad ay 15 taong gulang pababa. Hindi ko pala naikwento sa inyo kanina kasi maaga kayo natulog. Marami na ang mga batang nawawala sa lugar namin. Halos lahat ay hindi na natatagpuan.
kahit ang kanilang mga katawan. Kung ganun po, kailangan mahanap natin agad si Jamel. Mas delikado po palang manatili sa lugar na to kesa sa mababangis na nakatira sa gubat. Sa tono po ng pananalita ninyo, Lolo, marami ng mga batang kinukuha ng aswang na tinutukoy ninyo. Pero bakit wala po kayong nababanggit sa amin? Hindi nga tayo nagkaroon ng oras na pag-usapan dahil natulog nga kayo. Paano na po ang kaibigan namin? Gusto ko man kayong samahan pero magiging pabigat lamang ako dahil sa kalagayan ko. Kayo na lamang ang maghanap sa kaibigan ninyo. Mabuti nang may maiwan dito para kung bumalik man siya may makakausap ka agad. Mag-iingat na lamang kayo ha. Huwag kayo masyadong lalayo. Ako naman ay hihingi ng tulong sa mga katribo ko. Sana naman, Lolo. Marami po ang tumulong sa amin. Sana nga. Dahil kung merong nangyaring masama sa kaibigan ninyo, habang buhay kong sisisiin ang sarili ko. Sige na, lumakad na kayo. Habang malakas pa ang liwanag ng sulo. Halos magmadali sina Eliza at Lena sa paglalakad habang naiwang nakatayo si Lolo Tipol sa tapat ng patibong nito. Hinabol na lamang sila ng tingin ng matanda. Saan naman natin hahanapin ang bakla na yun? Naku, kapag nakita ko talaga siya, kukurutin kong singit niya. Sandali, huwag daw tayong lumayo. Madilim at halos nagkalat ang mababangis sa hayop dito sa gubat. Pakiramdam ko, may mga nagtatago sa mga likod ng mga yan. Nasa utak mo lang ang takot. Naniniwala ka naman sa matandang yon. Parang ang hindi bulag eh. Alam ang mga nangyayari sa mga paligid. Pakiramdam at pandama lang ang ginagamit nila. Pero kadalasan, talo pa nilang mga taong nakakakita. Pero nagbubulag-bulagan sa totoong nangyayari sa paligid. Sandali, wala ka bang naririnig na ingay? Huwag mo na nga akong takutin. Sandali silang tumigil sa paglalakad. Habang pilit na pinakikinggan ang ingay na nagmumula sa mas madilim na kakahuyan. Ilang sandali pa ang lumipas ay muling narinig ni Eliza ang malakas na alulong ng aso. Dahil doon ay napakapit siya sa braso ni Lena. Aso ba yun o aswang? Teka, akala ko ba huwag tayong maniniwala kay Lolo Tipol? Bakit ngayon namumutla ka at nanginginig sa takot? Ikaw kasi... Hindi na naituloy ni Eliza ang mga sasabihin nang biglang may dumaan sa kanilang harapan. Mabilis ang takbo at lumika ng isang ingay na naghatid ng kilabot sa kanila. Parang asong may nakakatakot na mga mata. Diyos ko, anong nilalang na yun? Ang bilis kumilos at panay ang angil na parang aso. Talaga bang itutuloy natin ang paghahanap sa kaibigan natin? Oo. Kaya ba ng konsensya mong iwanan si Jamel sa ganitong klaseng lugar? Baka naman babayra mo o di kaya usaang nilalang na dumaan sa harap natin. Tao ang nakita ko, pero may magulong buhok. Pagapang siyang tumakbo at sa bilis niyang kumilos, hindi na natin nakita ang itsura niya. Umakbang pa ng isang magkaibigan bago napahintulit nang makita ang isang nilalang na nakatayo sa unahan ng kanilang nilalakaran. Kahit madilim ay alam nilang nakangisi ang tao na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Kailangan pa niyang ibaling sa kabila ang suno para lang makita ang itsura ng taong nakatayo. Nang tamaan ito ng liwanag na nagmumula sa kanilang ilaw, ay isa lamang ang napansin ni Eliza. Diyos ko, mapupula mga mata niya, Helena. Umayos ka nga. Natural na magkulay pula. Dahil tinamaan ng liwanag na nagmumula sa dala nating sulo. Hindi siya tao. Madalas ako magbasa ng mga libro. Kaya alam kong tungkol sa mga nakakatakot na nilang sa gabi. Kaya ko lang naman sinabing walang katotohanan ng mga sinasabi ni Lolo. Ay dahil sa mga librong nababasa ko. Pero iba ito. Totoo na ito, Lena. Bigla na lamang humangin ng malakas. Nakamuntikang pumatay sa sindi ng kanilang sulo. Pero dahil malakas ang apoy sa hawak na sulo ni Eliza, nanatili yung may apoy. Pero halos mapasigaw sila ng malakas nang bigla na lamang may humila sa kanilang binti, dahilan para matumba sila sa lupa. Nagpupumigla si Eliza, pero hinihila na sila ng tao na may malago ang buhok at may mabahong amoy na parang nabubulok na karne. Tulong! Tulungan niyo kami! Pasuin mo siya, Eliza! Idikit mo ang sulo sa kanyang mga kamay! Bilisan mo!
Hindi ko maabot. Baka pag nabitiwan ko itong sulo, mas lalo tayong walang magamit na ilaw. Paano pa tayo makakaalis sa gubat na to? Sinubukan ni Elisa na itadyak sa lalaki ang kaliwa niyang paa. Pero sadyang malakas ito. Bukod pa roon, ang mahaba at matutulos nitong mga kuko ay bumabaon sa kanilang mga binti. Umagos ang dugo sa kanilang mga paa, kaya't napaiyak na lamang sa sobrang sakit ang dalawang dalaga. Pakawalan mo kami. Maawa po kayo. Sino po ba kayo? Siguro, ikaw ang kumuha sa kaibigan namin. Ilabas mo si Jamel. Pakawalan mo kami. Tulong! Tulungan niyo kami! Kahit anong sigaw at pagpupumilit ni Elisa para makawala sa pagkakahawak ng aswang sa kanilang binti, ay lalo lamang bumabaon ang mga kuko ng nilalang na humihila sa kanila. Idagdag pa ang batong nakausli sa lupa at kumukuskus sa kanilang likod. Halos mapasigaw sila sa sakit. Lalo pa't manipis lamang ang kanilang mga damit. Dahil hila-hila pa rin sila ng nilalang, ay hindi sila makaalis sa pagkakahawak ng nilalang sa kanilang mga binti. Maya-maya pa'y huminto ang aswang sa paglalakad, kaya't binitiwan sila nito. Dumukwang ito sa kanilang mukha habang nangangisi na parang isang halimaw. Layuan mo kami! Halimaw ka! Wala na kayong magagawa. Pagpipiestahan na kayo ng aking mga alagad, lalasapin nila ang inyong karne. Tiyak na matutuwa ang aking mga kasama sa masarap na putaing ibibigay ko sa kanila. Maawa po kayo. Pakawalan mo kami. Ano ko, tanga? Pagkain na, gagawin ko pang bato. Anong gagawin mo sa taling hinugot mo sa iyong bulsa? Igagapos kayo. Baka makatakas pa kayo. Bihira lang ang ganitong pagkakataon na makahuli ako ng mga malulusog na pagkain. Nasaan ang kaibigan namin? Kapag nakatakas kami dito, ikaw ang una naming papatayin. Isa kang alagad ng dilim. Wala kang karapatang mabuhay sa mundong ito. Dala ng matinding galit ay tuluyan ng hinawi ng halimaw ang malago nitong buhok. Tumambad sa kanila ang kulubot nitong balat na may nakausling mga bukol. May malapot din na likido sa ibabaw ng mga bukol nito sa mukha. Halos tumabingin ang mukha ng nilalang sa dami ng mga bukol nito. Nakaramdam ng pagsusuka si Eliza nang malanghap niya ang mabahong amoy ng aswanga. Parang sugat na hindi naghihilom. Nakakadiri ang itsura mo. Bitiwan mo kami! Halimaw ka! Pakawalan mo kami! Pakiusap, bitiwan mo ang binti namin! Pero parang walang nadidinig ang aswang sa mga pakiusap ni Lena at Elisa. Sa halip ay pinagpatuloy nito ang paggapos sa kanilang kamay at mga binti. Huling itinali ang mga paa ni Elisa, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong sipain ito sa mukha. Nang tamaan ang bukol nito, pakiramdam niya'y napisayon at dumikit ang katas sa kanyang paa. Napasigaw ito sa sobrang sakit habang tinatakpan ng mga palad ang sarili nitong mukha. Hayop kang bata ka! Ang sakit ang ginawa mo! Dahil dyan ikaw ang una kong kakainin! Lumayo ka! Bitiwan mo mga braso ko! Elisa! Bigla na lamang naramdaman ni Elisa ang pagbaon ng mga ngipin ng aswang sa kanyang braso hanggang lumipat ang kagat nito sa kanyang binti. Ramdam na ramdam niya ang pagsipsip nito sa kanyang dugo, kaya mas lalo siya nagpupumiglas dahil sa sakit. Gusto niyang pagsisihan ang ginawa sa mukha ng aswang nang gumuhit na ang sakit sa kanyang buong kalamnana. Halos ayaw matanggal ang bibig nito sa mga binti niya, na patuloy sa pagkagat at pagdila sa mga natitirang dugo sa kanyang balat. Hanggang sa bigla itong tumihaya sa lupa sa kanyang tabi at nakita ang isang matandang babae na nakadamit saya. May hawak itong karit na nakahandang sumugod ulit. Bitiwan mo ang mga bata! Wala kang patawad! Kahit ang mga batang walang kalaban-laban sinaktan mo! Masyado ka ng maraming pinatay! Panahon na para tapusin na ang kasamaan mo!
Huwag kang makialam dito! Akin ang mga batang ito! Hindi ako nagbibiro! Hindi ako magdadalawang isip na itarak sa'yo ang aking karet! Konting pagkakamali mo lang pupugutan kita ng ulo! Halata sa mga mata ng aswang ang takot nang biglang kumislap ang talim ng karet ng matandang babae. Imbis pasugod, ay dahan-dahan itong umaatras papunta sa madilim na bahagi ng gubat. Akala ni Elisa na takot ang aswang, pero bumuelta lamang ito pasugod. Binangga ng ulo nito ang matandang babae. Halos magkasabay na bumagsak sa lupa ang dalawa. Pero mas mabilis kumilos ang matandang babae at nagawa pa nitong masugatan ang aswang sa braso. Halos mamilipit sa sakit ang aswang. Lalo pa itong napasgaw sa galit nang umagos ang dugo nito. Hindi! Ang sakit! Magbabayad ka! Tanda mo yan! Pagsisisihan mong nakialam ka sa akin! Yun ay kung kaya mong gamutin ang sugat na nasa braso mo! Hindi yan maghihilom! Kahit tahiin mo pa yan! Habang buhay na yan magiging sugat! Hindi ka matatahimik sa kirot! Lalo na kapag malamig ang klima! O di kaya'y malakas ang ulan! Hindi! Parang kidlat na nawala sa kanilang harapan ang nagwawalang aswanga dahil sa bilis nitong kumilos. Nang mawala ito sa kanilang paningin, ay saka sila nilapitan ng matandang babae. Baka sa mukha nito ang matinding pag-aalala. Napahagulgol na lamang ng iyak sina Lena at Eliza nang mailigtas sila ng matandang babae. Maraming salamat po sa pagkakaligtas niya sa buhay namin. Ang kaibigan po namin nawawala. Kinuha po siya ng halimaw na yon. Tulungan po ninyo kaming mahanap si Jamel. Tulungan niyo po kami. Si Elisa po maraming kagat sa binti at braso. Nagdudugo pa rin hanggang ngayon. Kaya kailangan magamot ko agad ang mga sugat ni Elisa para hindi kumalat ang hawa ng aswang sa katawan niya. Sandali at puputulin ko lang ang mga gapos ninyo sa braso at binti. Mabuti na lamang pala narinig ko kayong sumisigaw. Dahil kung mas nahuli pa ako ng dating, baka kung ano pa ang mga nangyaring masama sa inyo. Kitang-kita ni Elisa nang tumayo ang matanda at pinutol ng hawak nitong karit ang kanilang gapos sa braso at binti. Sa sobrang talas nito, ay isang pasada lamang ng talim ang ginawa ng matanda at agad na naputol ang tali. Dahil si Elisa ang may sugat, siya ang inalalayan ng dalawa para makaalis sa lugar na yon. Ilang minuto ang itinagal ng kanilang paglalakad nang makita nila ang maliit na kubo na gawa sa kugo ng bubong at kawayan ng dingding. Saka lamang nila naramdaman ang kaligtasan. Akala ko maliit lang ang bahay ninyo, Lola. Pero ang laki po pala sa loob dahil gawa ng sikretong silid sa ilalim ng lupa. Bakit ganito po ang itsura ng bahay mo, Lola? Dahil isa akong antingerang palaging nanganganib ang buhay sa mapagpanggap na aswang, lalo na sa gabi. Dito ka muna maupo sa malapad na bato. Medyo may kabigatan ka rin kaya pakiramdam ko. Hihikain na naman ako. Ang ganda po nitong silid ninyo sa ilalim ng lupa. Kakaiba talaga ang silid na ito. Kahit nasa ilalim tayo ng lupa, naririnig ko ang ingay sa labas. Nakikita mo ba ang nakalitaw na kulay puting bato sa dingding na ito? Idikitin niyo ang inyong tenga sa bato at maririnig ninyo ang ingay na nangyayari sa labas. Halos mabingi nga ako sa sobrang ingay ninyong dalawa. Kaya po pala narinig niyo ang aming sigaw. Oo, tama na muna ang tanong. Ang mahalaga ay ligtas na kayo at mabigyan agad ng pangunang lunas ang sugat ni Elisa. Sige po, ang sakit pa rin po ng sugat ko. At saka hindi nawawala ang paghihibot-hibot ng aking laman sa loob. Dahil lang mga aswang ay may mga dalang lason sa ating katawan. At kapag hindi naagapan, para silang rabis na kakalat sa iyong dugo hanggang sa utak para gawing kang aswang na kagaya nila.
Dito muna kayo at kukuha muna ako ng dahon ng salapang. Nagkatinginan ng dalawa dahil sa narinig na pangalan ng halamang gamot mula sa matanda. Saglit lamang itong nawala. Pagbalik ay may dala na itong isang uri ng halaman na may bulaklak na kulay lila. Ano pong mga halaman na yan? Ang lapad naman po ng dahon. Kakaiba po ah. Ang maliit na bunga maraming buto. Para saan po ba yan, Lola? Ito ang tinatawag na salapang. Gamot sa ubo at sipon. Marami itong kagamutan. Pero mas mabisa itong panlaban sa impeksyon. Lalo na ng mga kagat ng aswang, hayop o kahit na may laso na insekto. Paano naman po yan makakatulong na malabanan ang pagkalat ng impeksyon mula sa hagat ng aswang? Ilalaga ang katas ng mga buto at ang dahon naman ay didikdikin ng bato. Saka itatapal sa mga sugat na gawa ng kagat ng aswang. Mahapdi ito ng katulad ng isang uri ng likido na madalas gamitin ng mga doktor. Pero pagkatapos naman ng sakit, ay makakaramdam ka ng konting pamamanhid sa bahagi ng may kagat ng aswang. Ngayon lang po kasi kami nakakita ng ganyang klaseng halaman na may maraming kagamutan. Dahil mga albularyo lang naman ang nakakaalam nito. Lalo na kapag nakatira ka sa kabundukan may malayong ospital. Ito talaga ang mabisang gamot laban sa mga lason. Pagkatapos ipaliwanag ni Lola Marga ang tungkol sa halamang dala nito, ay pinanood ng dalawa ang kilos ng matanda. Tahimik ito na nagsalang ng kaldero sa kalana, nagawa sa pinatigas na putik ang tungkol nito. Pero si Elisa ay nagtataka sa kakaibang galaw ng matanda. Kung paano ito naging malakas at mabilis sa pakikipaglaban sa aswanga. Lola, ilang taon na po ba kayo? Abae, 65 taong gulang na ako. Bakit mo ba naitanong? Nagtataka po kasi ako sa inyo kanina pa. Ang bilis ninyong kumilos at may kakaiba rin na lakas. Kasi natalo po ninyo yung aswang. Nako, hiram lang ang aking lakas at liksi ng katawan. Paanong hiram lang, Lola? Ang mga nakita ninyong bilis ko kanina ay nang dahil sa hawak kong karet. Pero kapag hindi ko nahawak ang sandata, wala na ang lakas ng aking katawan. Paano naman po nangyari yun? Ang aking karet ay nagtataglay ng mutya ng gagamba. Kung mapapansin ninyo ang itsura ng malakawit itong talim, ay makikita ninyo sa bandang hawakan ang isang uri ng bato na kulay lila. Yan ang mutya ng gagamba. Nabihirang mahanap sa katawan ng makamandag na gagamba. Kadalasang matatagpuan ito sa malalamig na dahon ng malalaking puno dito sa gubat. Kanina po nang makita ng aswang ang hawak ninyong sandata, nahalata ko pong takot na takot siya nang makita ang dala ninyong karit. Tapos, nang masugatan po siya sa braso, ay sinabi ninyong hindi yun maghihilom. Bakit po? Yun ang epekto ng aking karit na may mutya ng gagamba. Talagang parusa sa kanila ang sugat na manggagaling sa aking armas. Kaya't kinatatakutan talaga ako dito sa baryo. Kaya lang matanda na ako at mahina na rin ang katawan. Ang aswang po na nakalaban natin kanina, ano po ang tawag sa kanila? Sila naman ang nilalang na kung tawagin sa aming baryo na aswang punso. Dahil sa kanilang nakakatakot na itsura. Kadalasan para silang mga lamok na ang gusto lang ay uminom ng sariwang dugo ng tao. Kadalasan niluluto muna nila ang laman o karne ng tao bago kainin. Hindi sila katulad ng mga aswang na sariwang laman loob ang mga kinakain. Lola, kumukulo na po ang nilagang salapang. Saka lamang nabaling ang atensyon ni Lola Marga sa niluluto nitong mga gamot. Pagkatapos magsalin sa palanggana, ay nilagyan naman yun ng malamig na tubig na nagsalok pa sa tapayan nito. Nagdikdik na rin ito ng mga dahon bago lumapit sa nakaupong si Elisa. Huwag na lang po kayang gamutin ang sugat ko, Lola. Baka hindi ko po kaya ang hapdi. Naku, parang kagat lang ito ng langgam. Gusto mo bang matulad sa aswang na kumagat sa'yo kanina? Paano nga pala kayo napadpad dito?
Mga bikers po kami, Lola. Naligaw po kami sa paghabol sa mga nang iwan naming mga kasama. Siguro lumayas kayo ng walang paalam sa mga magulang ano? Kaya kayo napapahamak. Paano po ninyo nalabang hindi po kami nagpaalam sa mga magulang? Ako po nagpaalam. Si Elisa lang po ang hindi. Paano nga po ninyo nalaman? Kadalasan ang napapahamak ay ang mga batang mahilig gumala ng walang paalam sa magulang. Kaya may basbas o pagpayag dahil nagpapahiwatig yun ng pagpapaalam at paggabay sa kaligtasan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Karma ang tawag sa mga batang napapahamak dahil sa katigasan ng ulo. Sa oras na to, kung hindi ako nagkakamali, panay ang tawag o bigkas nila sa mga pangalan ninyo. Kaya ang dalay kapahamakan. Hindi naman po namin alam na hindi pala to nagpaalam si Elisa. Pero bakit po si Jamel ang nawala at hindi si Elisa? Dahil si Elisa ang naging dahilan kung bakit kayo naligaw. Ipaparanas sa kanya ang paghihirap para may maunawaan sa mga bagay na nagawa niyang mali. Sinimulan na ni Lola Marga ang paglalagay ng dinikdik na dahon sa mga sugat ni Elisa. At ganoon na lamang ang sigaw ng dalaga nang maramdaman niya ang sakit at hapdi ng gamot na pumasok sa kanyang sugat. Malakas na napahagalpak ng tawa ang matanda na parang sinadya nitong huwag sabihin ang totoong epekto ng gamot sa sugat. Akala ko po ba parang kagat lang ito ng langgam? Parang bagyo po ang hapdi. Nako, hindi lang yan ang sakit na mararanasan ninyo kapag kayo'y manganganak na at maging isang ina. Kaya ayos lang yan. Lola, may iba nga po tayo ng usapan. Hindi po mawala sa isip ko ang kaibigan po naming nawawala. Baka naman po pwede niyo kaming tulungan. Nag-aalala na po kami sa kanya. Baka po napahamak na siya. Matutulungan ko kayo sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas. Pero hindi ko kayo masasamahang hanapin ang kasama ninyo. Dahil baka mapahamak lang kayo kapag kasama ninyo ako. Marami ang nag-aabang sa paglabas ko. Pero kung dala ninyo ang aking karet na may mutsadang gagamba, mas mapapadali ang paghahanap ninyo sa kaibigan ninyong nawawala. Paano po si Elisa na may mga sugat pa sa katawan? Kakayanin po kaya niyang maglakad? Katulad ng mga sinabi ko, mamaya lang ay magmamanhid ng sugat mo. Pero mas magandang bukas na ninyo hanapin ang inyong kasama. Agad namang pumayag ang magkaibigan sa payo ng matanda. Pero pagsapit ng gabi ay hindi sila dinalaw ng antok. Nanatili silang gising at magkatabing nakahiga sa sahig na gawa sa kawayan. Habang si Lola Marga ay mahimbing nang natutulog habang nakabaluktot sa pang-isahang upuan. Kailangan nating balikan ng bike natin na naiwan sa kubo ni Lolo Tipol. Bukas, bago magliwanag, magpapaalam na tayo kay Lola. Lalo na at baka nag-aalala na si Lolo na hindi tayo nakabalik ngayon. Hinahanap na tayo siguradong hindi ngayon mapakali. Nasaan na kaya si Jamel? Sana naman ligtas at nasa maayos sa kalagayan ng bakla na yun. Kinabukasan ay naunang bumangon si Elisa sa kanilang higaan. Kung kailan sumikat na ang araw ay saka pa sila nakaramdam ng antok. Ingatan ninyo mabuti ang karet ko. Kapag nakita na ninyo ang kaibigan ninyo, bumalik kayo agad dito para ako mismo ang maghahatid sa inyo sa bayan. Salamat po, Lola. Paano po kapag nakasagupa namin ang aswang na yun, Lola? Hindi kayo pababayaan ng aking mutya. Sa sandaling uminit ang hawakan ng aking karet, ibig sabihin may aswang sa malapit. Tandaan ninyo, ang mutya ng gagamba ay limitado lang ang kakayahan. Lalo na kapag sikat na ang araw. Tatandaan po namin. Lumakad na kayo. Nasa tamang oras kayo. Kapag ganitong latagang sikat ng araw, mahihina ang kapangyarihan ng mga nilalang ng dilim. Magmadali kayo. Bago pa may mangyaring masama sa kaibigan ninyo. Mabilis ang naging paghakbang ng magkaibigan sa daan na itinuro sa kanila ni Lola Marga. Ilang minuto rin ang lumipas nang mapadaan sila sa isang abandonadong kubo. Sira ang bubong at ginapangan na ng ligaw na damo ang dingding.
Matagal nilang pinagmasdan ang bahay na yun na parang may dalang mabigat na enerhiya na nanggagaling sa loob. Hahakbang na sana si Elisa nang biglang may kumaluskos sa kanilang likuran. Kasunod ng mabahong singaw na katulad ng naamoy nila sa aswang na umatake sa kanila. Parang may sumusunod sa atin. Pakiramdam ko rin. Pero hindi naman umiinit ang hawak ng karit. Pero malay mo naman kung nagkakabisa lang ang hawakan nito kapag madilim ang paligid. Mukhang nabasa ko rin sa libro. Totoong walang bisa ang mutya sa umaga. Kadalasan sa gabi lang ito nagkakaroon ng kakayahan. Ang mabuti pa umalis na lang tayo dito. Hanapin na natin ang bahay ni Lolo Tipol. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang makarating sila sa harapan ng bahay ng matanda. Nakita nilang maayos na nakasandal ang kanilang mga bisikleta sa malaking puno. Lolo Tipol, tao po! Baka naman umalis para mangaso. Ayos ka lang. Alam mo namang bulag yun. At umaasa lang sa huli niya sa mga patibong. Medyo may kabingihan din ang matandang yon. Lumapit na tayo sa kanya, baka nakabalik na si Jamel. Sabik na napatakbo si Elisa para tignan kung nasa loob nga ang kanilang kaibigan. Pero nadatna nilang nagluluto ang matanda habang nakasuot ng jacket na kulay asul. Lolo! Diyos ko naman kayo, mga bata kayo. Pinag-alala niyo ako. Saan ba kayo nagpunta? Kagabi hinanap ko kayo. Nagpatuloy na nga ako sa mga tao rito para malaman kung nasaan na kayo. Nahanap niyo ba si Jamel? Pasensya na po, Lolo. May nangyari po kasi sa amin. Tama po kayo, may aswang sa gubat na ito. At nasugatan po ako. Si Jamel, hindi namin siya nahanap. Anong gagawin na po namin? Yan na nga din ang inaalala ko. Sana ba nagpunta ang kasama niyong yun? Kung sana hindi siya umalis. Maaaring ngayon ay makakauwi na kayo. Ang mabuti pa ay maupo muna kayo. Kamusta ang sugat mo, Elisa? Mabuti na po. Nalagyan na po ni Lola Marga ng gamot ang sugat ko. Siya nga po pala. Magsisimula na po kaming maghanap sa kaibigan namin. Nagpakita lang po kami sa inyo para hindi po kayo mag-alala. Ganun ba? Salamat naman at hindi ka malubhang na sugatan. Hindi man lang ako makatulong sa inyo. Naku, huwag niyo po isipin ang bagay na yon. Nagpapasalamat po kami dahil may natuluyan kaming bahay. Ang mabuti pa ay kumain muna kayo ng almusal bago kayo pumunta sa gubat para may lakas kayo sa paghahanap. Tatayo na sana si Lolo Tipol nang hindi sinasadyang masagi ng paa nito ang itinabing karit ni Elisa. Dahil iniwasan niyo ng matanda, nawalan ito ng balanse at natumba sa sahig. Halos mamilipit ito sa sakit ng katawan. Ang mas napansin ni Elisa ay ang pagyakap ng isang palad dito sa brasong nasaktan. Mabilis itong napatayo na parang ayaw magpalapit sa kanila. Lolo, ayos lang ba kayo? Bakit parang may dugo? Ha? Wala to. Naaksidente kasi ako kagabi sa paghahanap sa inyo. Pero parang dumudugo, Lolo. Ayos lang ako. Kumuha muna kayo ng pagkain sa kusina. Gagamutin ko muna itong sugat ko sa kaliwang braso. Hindi na hinintay ni Lolo Tipol na lumapit si Elisa. Mabilis itong naglakad papalabas ng bahay. Naiwan silang natigilan sa biglang pagbabago ng kilos ng matanda. Bakit parang mabilis gumalaw si Lolo Tipol ngayon? Akala ko ba bulag siya? Ikaw ba naman ang matumba at masaktan? Hindi bibilis ang lakad mo? Tsaka ang sugat niya, gaano kaya kalala? Para kasing malalim at mahaba ang sugat niya. Halata sa dumikit na dugo sa manggas ng jacket niya. Hayaan mo na, baka ayaw lang na matanda na tulungan natin siya. Hindi na nagpaalam sina Elisa at Lena kay Lolo Tipol nang umalis sa bahay nito para muling hanapin si Jamel. Pero pagdating nila sa gitna ng gubat, ay nakita nila ang ibang mga tao na naghahanap din sa mga anak na nawawala. Kaya kahit papano'y nagkaroon sila ng kasama sa paghahanap, lahat ay nabigong makita ang kanilang kapamilya. Kaya't nagsimula ng mapahagulgol ng iyak ang magkaibigan. Kahit madilim na ang paligid, ay hindi sila tumigil sa paghahanap sa kaibigan. Nawawalan na ako ng pag-asang mahanap pa natin si Jamel. Naisip ko nga na baka iniwan lang tayo ni Jamel para humingi ng tulong sa iba o di kaya hinanap niya ang ating mga kasama para humingi ng tulong. Ang gulo na nga ng isip ko habang lumilipas sa mga oras na hindi natin nahanap si Jamel.
Nakakapag-alala na baka nga patay na siya. Diyos ko, wag naman. Pero imposible. Hindi niya iiwan ang kanyang bisikleta. Mahal na mahal niya yun eh. Dapat pala, dinala na lang natin ang mga bisikleta natin. Nang marami tayong mapuntahang mga lugar na maaaring puntahan ni Jamel. Tama lang na maglakad tayo. Hindi siya makakapaglakad na malayo. Hindi tayo pwedeng lumayo, sabi ni Lolo. Kailangan na nating bumalik. Habang naglalakad sina Elisa at Lena, ay bigla silang napahinto sa tapat ng makapal na damuhan. Dali-dali silang nagtago dahil napansin nilang matanda na lumabas sa bahay nito. Nakikita mo ba ang nakikita ko? Si Lolo Tipol yun ah. Tsaka bakit parang hindi siya bulag? Ang bilis niyang kumilos oh. Naloko na. Sinasabi ko na nga ba at parang may mali? Unang kita ko pa lang sa mga kilos niya, may hinala na akong hindi siya totoong bulag. Ang mabuti pa, sundan natin. Saan kaya siya pupunta? Parang ibang nararamdaman ko sa mga nakikita natin ngayon. Para siya mismo magdadala sa atin sa kinaroroonan ng kaibigan natin. Tara, kumilos na tayo. Nakalayo na siya at hindi na tayo mahalatang sumusunod sa kanya. Magaan ang mga hakbang ng paa na magkaibigan. Palihim silang sumunod sa matandang may dalang maliit na basket na yari sa uway. Malakas ang kabang bumundol sa dibdib ni Elisa habang patuloy ito sa paglalakad hanggang huminto ito sa tapat ng isang kubo. Teka, hindi ba at ang kubong yun na nakita natin kanina? Anong ginagawa ni Lolo Tipol sa bahay na yun? Sigurado ka ba na ang bahay na yan ang nakita natin kanina? Oo, hindi ako maaaring magkamali. Ang sirang bubong at maraming damong ligaw sa dingding ang aking palatandaan. Hindi kaya naririyan si Jamel? Hindi yun ang tumatakbo sa isip ko. Paano kung ang bahay na yan ay katulad ng kubo ni Lola Marga na may sikretong silid sa ilalim ng lupa at pakitang labas lang ang kubo para hindi pa ginalaan na may mahalagang bagay ang tinatago sa lugar na yan. Pero hindi naman natin siguradong may kinalaman si Lolo sa pagkawalan ni Jamel. Lapitan kaya natin para malaman natin kung anong tinatago niya sa loob. Patunay na niloloko lang tayo ng matanda. Hindi siya totoong bulag. Hinintay muna ng dalawa na pumasok sa loob ng kubo si Lolo Tipol bago maingat na lumapit sa dingding ng bahay. Sumilip lang sila sa maliit na butas na kung saan ay kita ang loob ng bahay. Mula sa kanilang pinagtataguan ay kitang-kita nila ang pagtanggal nito sa mga tapayang nakadagan sa pinto ng lihim na silid. Luminga-linga pa ang matanda bago pumasok sa loob. At hindi nga sila nagkamali. May sikretong silid ang sirang kubo. At mula sa kanilang kinaroroonan ay dinig na dinig nila ang iyakan ng mga batang nagmamakaawa sa matanda. At nakilala naman nila ang boses ng isang lalaki. Diyos ko! Si Jamel kasamang nakakulong sa silid. Anong gagawin natin? Kumalma ka nga muna. Hindi gumagana ang utak ko eh. Baka pati ng matanda ang kaibigan natin. Dito ka lang sa labas. Sisilipin ko sa loob. Kapag nahuli ako, magpapahabol ako sa matanda. Tsaka ka papasok para iligtas sa mga bihag. Kung hindi naman, at sa loob ng kalahating minuto na hindi pa ako lumalabas, humingi ka ng tulong kay Lola Marga. Hindi ako maaaring magkamali. Si Jamel ang nagmamay-ari ng boses kanina. Buhay pa siya sa awa ng Diyos. Paano tayo makakilos ng maayos? Nasa loob pang matanda. Paano kung mahuli niya tayo? Tsaka, nasan nga pala ang karet mo? Nandito sa may likod ko, nakasuksok sa suot kong short. Itinuro ni Elisa ang kanyang armas sa kaibigan. Halos mabigay naman si Elisa sa malakas na tibok ng kanyang puso habang pinakikiramdaman ng mga batang nasa loob ng kwarto sa ilalim ng lupa. Maingat siyang naglakad papasok. Iniangat niya ang pinto ng sahig at nakita niyang hagdan na nayari sa kahoy. Maingat siyang bumaba sa baitanga, saka hinugot ang karit sa kanyang likod. Halos hindi siya humihinga sa paghakbang. Bukod kasi sa iyak ng mga bihag, ay dinig na dinig niya ang malakas na hagulgol ni Jamel. Pakawalan niyo kami, Lolo. Nakikiusap ako.
Huwag niyo po kaming sasaktan. Tumahimik ka! Masyado kang maingay! Kapag hindi ka pa tumigil, ikaw ang isusunod ko sa batang kinatay ko ngayon! Diyos ko, may pinatay na siya. Ano kaya ang ibig sabihin ng matandang ito? Napansin ni Elisa ang haligi sa may madilim na bahagi ng silid na pwede niyang pagtaguan. Habang humahanap ng tiyempo kung paano itatakas sa mga nakagapos na bihaga. Maliwanag ang loob na sa 3 nakasinding sulo sa silid. Tanging ang pinagtataguan lamang niya ang hindi abot ng liwanag. Dahil sa abala sa ginagawang paghiwa si Lolo Tipol sa karne na nasa mahaba nitong lamesa, nagawa niyang lumapit ng hindi nito namamalayan para mas makita ang sitwasyon sa loob. Halos manlaki ang kanyang mga mata nang makita ang mga nakasabit na kamay ng mga kabataan na nauna nitong kinatay. Napatakip ng sariling bibig si Elisa nang magkatinginan sila ni Jamel. Marami itong dumi sa katawan at mukha. Halos pandilatan niya ito ng mata para hindi ito lumikha ng ingay. Masyado nang nakakainis sa mga kaibigan mo, Jamel. Pero huwag ka mag-alala. Malapit mo na silang makasama. Hindi ka magtatagumpay. Kampon ka ni Satanas. Bakit ka pa nagagalit? Kumain ka naman ng tinda ko. Sarap na sarap ka pa nga sa lasa. Bago kasi ako nagkakatay ng mga imported na kagaya mo, ipapakita ko muna sa'yo kung paano ko tinutuhog ang bituka ng biktima ko. Kasabay ng pag-alingasaw ng malansang amoy ng karne, ang pag-init ng karit sa kamay ni Elisa habang nagtatago siya sa likod ng haligi. Kung ganon, isang aswang si Lolo Tipol at ang tinda niya ay hindi totoong bituka ng baboy, kundi bituka ng mga tao. Sandali, bakit parang may pamilyar na amoy sa loob ng silid na ito? Umamin na kayo. May pumasok ba sa kwartong ito? Wala. Siguro, naamoy mo lang ang kasamaan mo. Subukan mo magtapang-tapangan kapag nakita mo na ang itsura ko. Sa panlabas na kaanyo-anyo kami maloloko. Pero hindi nyo maitatago ang amoy ninyo kahit maligo pa kayo ng pabango. Halatang napikon si Lolo Tipol sa sinabi ni Jamel. Kaya nang bigla itong humarap sa kaibigan, ay halos mapasigaw ang ibang mga kabataan nang makita ang totoong itsura ng matanda. Nalaman nilang ang aswang na una nilang nakalaban sa gubat ay si Lolo Tipol. Akma na sana nitong sasaksakin si Jamel gamit ang itak. Ay saka naman lumabas sa pinagtataguan si Elisa. Kaya't napasigaw ang mga bata dahil sa takot. Talagang napakagaling ng pag-arte ninyo. Halimaw ka! Muntik na kaming maniwala sa kadramahan ninyo. Sinasabi ko na nga ba't may nakapasok sa silid ko? Masyado atang mapapadali ang pagkatay ko sa inyo. Huwag ka muna magsaya dahil hindi ka sasantuhin ng armas ko. Yan pala ang pinagmamalaki mo. Kaya ang lakas ng loob mong pumasok sa imbakan ko. Pwes, makikita mo ngayon ang hinahanap mo. Mag-ingat ka, Elisa. May pambihira siyang kakayahan. Kaya huwag ka magpabaya. Hindi pinansin ni Elisa ang paalala ng kaibigan dahil abala siya sa pagharap sa kalaban. Bigla na lang nagsaaswang ang matanda at nalaman ni Elisa na tama si Jamel. Hindi nga ito basta ordinaryong aswang lamang. Teka, bakit parang naging gunting ang kamay mo? Mag-iingat ka. Yan ang kakayahan niya. Ang ayoko sa lahat ay yung pinakikilaman ako sa mga diskarte ko. Ikinuskos nito ang malaking gunting sa sahig ng silid, saka itinutok sa kanya. Unang sumugod si Lolo Tipol, pero maagang nasalagyon ang gamit niyang karet. Malakas ang aswang, kaya't sa muli nitong pag-atake ay nasugatan siya sa kaliwang braso. Dala ng matinding galit ay siya na mismo ang unang sumugod dito. Tumakbo siya sa dingding na parang gagamba at paglagpak niya sa lupa ay sinipa niya ito sa mukha. Kasunod ng pagwasiwas niya ng karet, namuntik namang tumama sa mukha nito. Parang gusto ko makuha ang karet mo. Ibaba mong armas mo, kundi gigilitan ko ng buhay ang kaibigan mo, kasama ng 2 bata na narito.
Ganyan ka ba kapag natatalo, nagtatago sa tao? Huwag ka matakot, Elisa. Gawin mo ang nararapat. Bayani yata ang pangarap mo, Jamel. Pinapatay na ang mga martir. Pakawalan mo ang mga bihag dahil kung hindi, sisiguraduhin kong tatamaan ka ng karit ko. Hindi na natapos ni Elisa ang kanyang sasabihin nang nahagip ng malagunting na kamay ng matanda ang hawak niyang karet. Tumalsik ito sa sahig, malapit sa paanan ni Jamel. Hindi niya namalayan ang sunod na pagkilos ng kalaban. Mabilis na nakalapit si Lolo Tipol sa kanya at sinuntok siya nito sa sikmura. Dahilan para bumulagta siya sa sahig. Nang aabuti na niya ang karet, ay sinipa naman ng matanda ang kamay niya. Ang akala mo ba'y ganun lang ako kadaling talunin? Nagkakamali ka! Kahit kailan, hindi pa nanalo ang kasamaan sa kabutihan. Elisa, bakit pa kayo nagpunta rito? Pinabayaan niyo na lang sana ako. Huwag na kayo magdrama. Mamamatay na rin naman kayo. Sariwa pa rin ang mga sugat sa binti at braso mo. Parang ang sarap nitong tungtungan. Itinapat ng matanda ang paa nito sa brasong may sugat. Saka nito diniinan. Halos mapasigaw si Elisa sa sobrang sakit. Inulit pa nito ang pagtapak at sa binti naman ginawa. Umagos ang dugo, kaya mas lalong napahagulgol ng iyak si Jamel. Dala ng matinding awa para sa kanya. Tama na! Huwag mo saktan si Elisa! Galit na galit kasi ako sa mga batang mapagmalaki. Nakala mo'y ganun lang kadaling makialam sa gawa ng iba. Teka, ano kaya kung itong kaibigan mo muna ang unahin ko? Ako na lang ang patayin mo. Pakawala mo si Elisa. Sa halip sumagot ay humalakhak ng tawa si Lolo Tipol habang pinupulot ang karet. Pero nabitiwan nito ang armas na parang napaso. Saka nagtatakang tumingin kay Elisa. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin maintindihan kung anong meron sa karit ng matandang yon. Dahil wala ka namang karapat ng malaman pa, bakit hindi mo nalang intindihin ang sugat mo na hindi maghihilom kahit na kailan? Habang nagsasalita at abala si Lolo Tipol sa pagkipag-usap sa kanya, ay pasimpleng inaabot ni Jamel ang karet na nasa paanan nito. Dahan-dahan namang tumayo si Elisa. Saktong pagharap ng matanda sa kanya, ang pagtalon niya sa braso nito. Hawak ang malagunting nitong mga kamay. Pati si Jamel ay nakisipa na rin sa matandang halimaw. Ang mga kabataan namang naroon na kahit nakatali ang mga kamay ay pinagtulungang sakya ng matanda sa likod. Mabilis na sinipa ni Jamel ang karet papunta kay Elisa, kaya't mabilis niya yung nadampot. Sa pagwasiwas ng kanyang armas ay tinamaan sa balikat si Lolo Tipol. Ang sakit ng balikat ko! Anong ginawa ninyo? Dinagdagan ko lang ang mga sugat na magpapahirap sa'yo. Mapatay mo man kami ay habang buhay kang magdurusa sa sugat na nilikha ng karit ko. Sa pag-ikot ni Elisa ay tinamaan niya ng karit sa mukha si Lolo Tipol. Agad na lumikha ng sugat at umagos ang dugo. Dala ng matinding emosyon, nagwala ito na ikinatanggal naman sa mga batang nakakapit sa kamay nito. Iwinasiwas din ito ang kamay na gunting at dahan-dahang lumapit sa kanila. Habang ibinubuka ang mga talim ng armas nito, sa pagsugod nito sa kanya ay nasugatan naman siya sa hita. Agad na gumuhit ang hapdi na nagmula sa talim ng gunting nito. Naramdaman niya ang sakit sa likod nang tumama naman yun sa nasandalan niyang dingding. Akma na sana itong lalapit sa kanya nang marinig nito ang boses ni Lola Marga na bagong dating. Sa likod nito sa taas ng hagdan ay ang umiiyak na si Lena. Tama na! Ito na ang katapusan ng iyong kasamaan, Tipol! Huwag kang makialam dito! Bakit mo ba ako pinakikialaman? Dahil hindi na tama ang ginagawa mo! Masyado ka na napaghahalatang naiinggit ka sa mga magulang ng mga batang yan! Dahil nagkaroon sila ng anak na ipinagkait naman sa atin! Talagang hindi tayo magkakaanak dahil magkaiba tayo. Hindi ako makakapag na may mga anak ang mga tao na sa paligid natin.
Tapos ako'y wala. Para patas, kailangan ko silang patayin at pagkakitaan. Kaya lamang masyado masarap ang kanilang mga laman at dugo. Malinamnam na parang masarap pa sa lechon na baboy. Mag-asawa kayo? Bakit hindi ninyo sinabi, Lola, na kilala ninyo ang halimaw na to at idinaan nyo pa sa paligoy-ligoy? Dahil sa inyo, muntik pa kami mapahamak. Ipokrita! Kahit kailan wala akong kasalanan kung bakit kayo napahamak. Kasalanan ninyo kung bakit nangyayari sa inyo ang bagay na yan. Kung nanatili kayo sa piling ng mga magulang ninyo, hindi kayo mapapahamak. Kaya huwag mong isisi sa akin ang katigasan ng ulo ninyo. Ama si Lola Elisa. Sinadya ni Lola Marga na magkunwaring galit sa harap ni Lolo Tipol para mas malibang ang aswang sa pagkipag-usap sa kanila. Habang si Elisa ay unti-unting lumalapit kay Jamel para kalagan ito sa pagkakagapos. Gamit ang karit ay nagawa niyang tanggalin ang tali sa kamay ng kaibigan nang hindi namamalayan ni Lolo Tipol. Hanggang napansin nito ang pagpuslit ni Jamel, kaya hinarap nito ang dalawa. Hindi na kayo makakalis sa silid na ito! Ikaw lang ang maiiwan dito dahil dito ka na malilibing ng buhay. Baliw na aswang. Mabuti na lang hindi kayo nagkaanak. Alam ninyo kung bakit? Susumpa nilang nagkaroon sila ng magulang na mga baliw. Hindi nagustuhan ni Lolo Tipol ang mga sinabi ni Elisa, kaya't napasugod ang aswang sa kinaroroonan niya. Gamit ang gunting na kamay ay muntik na siyang maipit sa leeg ng armas nito. Mabuti na lamang at kumilos si Lola Marga para atakihin sa likod ng matanda gamit ang kamao. Pero hindi yun ininda ni Lolo Tipol. Sa halip ay sinakal nito si Lola Marga. Halos umangat ang mga paa ng matanda sa sahig ng silid na yun. Kaya't nagkaroon ng pagkakataon si Elisa na gamitin ang hawak niyang karit. Walang pag-aalinlangang itinarak niya yun sa likod ng halimaw. Elisa! Dalian niyo mga bata! Tumakas na kayo! Elisa! Jamel! Tara na! Hindi kayo makakatakas! Hindi kayo aalis! Binunot ni Elisa ang karit na nakatusok sa likod nito at buong tapang niyang ginilitan ang leeg ng matanda. Hindi nakapagsalita si Lola Marga nang mapalhod sa kanyang harapan ang asawang aswanga. Habang hawak ang leeg na walang tigil sa paglabas ng mga dugo. Pasinghap-singhap ito na parang nalulunod at hinahabol ang sariling hininga. Pero tumatalsik lamang ang mga dugo sa lupa. Tipol! Lola, patawarin po ninyo ako. Pero kailangan kong gawin yon. Papatayin ka niya at wala na siyang pakialam kahit masaktan ka niya. Lola, aalis na po kami sa lugar na ito. Sana mapatawad niyo kami magkakaibigan. Sa kabila ng mga ginawa ni Lolo Tipol ay nayakap pa rin ito ni Lola Marga. Niyakap ang ulo nito na hindi na gumagalaw dahil tuluyan na nga itong nalagutan ng hininga. Mula sa kulubot at bukol-bukol nitong mukha ay bumalik ito sa dating anyo. Tuluyan nang napahagulgol ng iyak ang matanda. Umalis na kayo. Huwag na huwag ninyong ikakalat ang mga nangyaring ito. Manatili sanang lihim ang pagkamatay ng asawa ko para sa mga taga rito. Gusto ko ng katahimikan na hindi pa naranasan ng lugar na ito. Magmula na maging aswang ang asawa ko. Bakit kayo nanahimik? Samantalang may armas naman pala kayong magagamit para pigilan siya. Magkakaasawa rin kayo. At balang araw kapag nagmahal kayo na sobra, matatakot kayong mawala ang taong yun. Pero dahil marami na siyang napapatay, kasama na ako sa mga pumatay sa mga batang pinatay ni Tipol. Makakaalis na kayo. Paano po ang karit? Itatago ko na lamang ito para sa mga aswang na patuloy na gumagala sa lugar na ito. Tandaan ninyo maging silbing aral sana sa inyo ito. Opo, Lola. Hindi na kami uulit pa. Tuluyan na ngang iniwan ng tatlo ang matanda sa silid ni Lolo Tipol. Kasama ang 2 bata na nailigtas nila sa kamay ng aswang na matanda.
Binalikan lamang nila ang kanilang mga bisikleta at ang mga magulang mismo ng dalawang bata ang naghatid sa kanila papunta sa labasan. Saka lamang sila nakahinga ng maluwag nang sa wakas ay nakita na nila ang kalsada. Sa dulo ay may mga ilang truck na nakahinto at sasakyan ng mga pulis. Si Mama at Papa, kasama ng mga tanod, naghihintay sila sa atin. Hinahanap pala ako ng mga magulang ko. Si Papa kasama nila. Si tatay at nanay din kasama nila. Tara, lapitan natin ang mga magulang natin. Halata sa kanila ang pag-aalala. Halos magkarerahan ng tatlo sa pagbibisikleta para agad makalapit sa kinaroroonan ng mga magulang. Napuno ng iyakan ng tagpong yun ng mga nag-aalalang magulang nila. Saka lamang din nila nalaman na ang gubat na kanilang napuntahan ay hindi pa nararating ng mga tao. Marami ang nawawala at tirahan ng iba't ibang klase ng mga aswang. Patawarin po ninyo ako, Mama, Papa. Hindi na ako uulit sa ginawa ko. Magpapaalam na ako at hindi tatakas sa inyo. Yakap lamang ang iginanti ng kanyang mga magulang habang umiiyak. Sa kanila ni Lisa ng lugar, dala ang malaking aral na kanilang natutunan. Wakas.